tumataas na po ang public storm warning signal sa ilang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil nga po sa bagyong Yolanda. At kaugnay po niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang pag-asa forecaster, weather forecaster na si Mr. Alzar Aurelio. Good morning po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Connie. Yes, sa tansya po ninyo, ilang araw tatagal sa kalupaan ang bagyong Yolanda po? Inaasa po natin kapag nangyayari ito sa direksyong west-northwest sa napakabilis na 30 km per hour, ay aabot pa yan hanggang Sunday ng madaling araw po. Malalaman ho ba natin kung ano ho ba yung mas malakas, no? Yung ulan ba o yung hangin dito po kay Super Typhoon Yolanda? Parehas po. Una-una itong si bagyong Yolanda, ang lakas ng hangin ng ngayon ay umaabot sa 215 km per hour. At ang kanyang patungkol naman sa pag-ulan o ulan, dala nito ay moderate to intense rainfall. Ang estimated po ng dami ng ulan, ng dala ng bagyong ito ay mula 10 hanggang 30 mm kada oras. Medyo matagal na rin ho sa pagkakaalala ko, no, na nakaranas tayo ng pwedeng maging signal number 4 na super typhoon. Ano ho yung bagyo na maaari nating maikumpara kaya dito kay Yolanda in terms of yung lakas ng hangin ng bagyong ito at nung ulan? Ang aking naalala ito si Bagyong Juan noong 2010 na tumama sa bandang, doon nakakamli sa bandang Isabela. So anong inaasa nating epekto ito kapag itong bagyong si Yolanda ay talagang lahat ng puno ay babagsakan at isang sample dyan ay itong tricycle kanyang patumbahin. Ganong kalakas. Opo. Oo, no, so talagang mag-ingat talaga ang dapat talagang ginagawa natin, ano. Pero yung sinasabi natin na kasi pagka hindi pa ho ito tumatama sa lupa, no, nasa dagat pa lang to, lalo pa ho itong maaring lumakas. At yan nga ho yung nangyayari, hindi pa siya nagla-landfall, ano. Pero pagka ito ho ay nag-landfall na, may chance ho ba na ito ho ay huminto na o kaya umalis ka agad sa Philippine Area of Responsibility? Masasabi na ho ba natin yan at this point? Inaasa po natin kapag ito'y nasa lupa na ay bahagyang hihina itong bagyo, pero malakas pa rin. Okay. At makikita din natin itong pagkilos siya, maaaring bahagyang babagal itong pagkilos habang nasa lupa siya. Yung direction po niya muli, paalalahanan lang natin yung ating mga manonood para at least magabayan ho, ano? Muli, ano ho yung direction na tinatahak nitong bagyong Yolanda? Opo, ang kanyang direksyon kanyang tatahakin ay west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Ang mga lugar na mga posibleng daanan ng sentro o mata ng bagyo, ito ay sa Leyte, Biliran, Masbate, Romblon at Mindoro provinces. Okay, so yan ho yung mga particular na kailangan mag-ingat ng mga lugar. Pero sabi nila maging dito sa Metro Manila, Alzar, mararamdaman pa rin daw ito. Tama po, kasi unang-una napakalawak ang bagyong ito, nasa 600 kilometers itong diameter nito. Kahit na itong sentro ng bagyo, nasa bandang halimbawa po, nasa south ng Mindoro, ay maapekto pa rin itong Metro Manila. Kung kailan natin maramdaman ang epekto ng itong bagyong ito ay by Friday ng hapon pa ho. Friday ng hapon. Wala bang tsansa na lumihis ito kaya? Wala na po chance ng lumis dahil una-una nag-westward dito at talagang tutumbang ito ang kalupaan, lalo po itong Samar Leyte province ang inaasahan pa rin magla-landfall at maaari po bukas ng umaga between 9 to 10 ng umaga ay tatama ito sa Samar Leyte area. Pero wala naman tayong iba pang binabantayang sama ng panahon bukod dito kay Yolanda. Tama po, wala pa iba pang sama ng panahon, low pressure area o bagyo. Ito lang po itong bagyong si Yolanda na nagbabadyang makaka-apekto sa ating bansa. Oo naman, kutang-kuta na tayo sa tindi ng lakas nitong si Yolanda. Maraming salamat sa iyo, Alzar Aurelio. Siya naman po ang ating pag-asa weather forecast.